Magandang araw po sa lahat na nakikinig at sa inyo rin Sir Misteryo. Ngayon ko lang po isasend ito sa mga channel na kagaya ng sa inyo Sir Misteryo. Sana po maibahagi niyo ang istorya ko. Palitan niyo na lang po ang pangalan ko para sa privacy. Noong 2021, lumipat kami ng asawa kong si Mira. Hindi niya tunay na pangalan, sa isang paupahan sa Maynila. Malapit kasi sa trabaho ko sa palengke at mura ang renta. Sa una, maayos naman ang lahat. Malinis ang unit at hindi rin maingay ang paligid. Pero pagkalipas ng ilang linggo, may mga nangyayaring hindi ko maipaliwanag. Tuwing madaling araw, habang mahimbing kaming natutulog, bigla kaming nagigising dahil may naririnig na mahina pero malinaw na iyak ng sanggol mula sa banyo. Una, iniisip ko na baka may bata lang na kapitbahay. Pero tuwing titignan ko ang labas, lahat ng mga unit ay sarado at walang ingay. Ang mas nakakapagtaka, mismong galing sa loob ng CR namin yung tunog. Isang gabi, naisipan kong antayin. 2:00 ng madaling araw, nakaupo ako sa kama at nang magsimula na naman ang iyakan, agad kong binuksan ang ilaw at lumapit sa banyo. Pagbukas ko ng pinto, biglang bumugso ang malamig na hangin na parang galing sa loob ng freezer. Wala naman akong nakita, pero ramdam ko na hindi kami nag-iisa. Kinabukasan, hindi ko na natiis at kinausap ko ang landlady. Una, parang ayaw niya magsalita. Pero kalaunan, sinabi niya, "Sir, bago po naging paupahan yan, ginamit po ng pasekreto ang lugar na yan sa mga ayaw magkaanak. Madalas sa CR ginagawa ang pagtanggal. Kaya hanggang ngayon, minsan may naririnig daw na umiiyak." Parang binuhusan ako ng malamig na tubig, Sir Misteryo. Hindi ko na sinabi kay Mira ang buong detalye, pero napansin kong siya mismo hindi mapakali. Isang gabi, umiiyak siya, nagsabi na habang nasa banyo raw siya, may kumatok na mahina sa dingding, kasabay ng iyak ng sanggol. Pagkaraan ng ilang araw, hindi na kami nagdalawang isip. Lumipat na kami ng ibang tirahan. Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko yun, parang naririnig ko pa rin sa tenga ko yung iyak ng isang sanggol na hindi ko nakikita. Magandang araw po, Sir Misteryo, at sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Eric, hindi ko po tunay na pangalan. 31 years old, isang jeepney driver mula sa Pasig. Matagal ko nang gustong ibahagi itong naranasan ko noong nangupahan kami ng misis ko sa Mandaluyong. Noong 2021, naghanap kami ng isang maliit na apartment. Mura lang ang renta at malapit sa terminal ng jeep, kaya hindi na kami nagdalawang isip. Sa unang linggo, parang normal lang, pero napapansin naming laging mabigat ang pakiramdam sa sala. Laging malamig doon kahit tanghaling tapat at hindi naman naka-electric fan. Isang gabi, bandang 12:00, nagising ako dahil parang may kumakalabog sa kusina. Nung tumayo po ako, nakita ko na nakabukas ang ilaw at yung mga plato at baso ay nasa sahig. Nagkalat po ito, Sir Misteryo. Samantalang bago kami matulog, nakatabi na lahat ng iyon. Naisip ko baka may daga, pero paano mababagsak ang mga plato at baso kung sarado lahat ng cabinet? Kinabukasan, tinanong ko ang kapitbahay ko tungkol sa unit na inuupahan namin. Ang sagot niya, "Ay sir, di niyo ba alam? Diyan po namatay yung dating nangungupahan. Mag-isa lang siya. Nahulog daw sa hagdan ng kusina, nabagok ang ulo, at 3 araw bago nakita yung bangkay." Doon ko naisip kung bakit sa kusina nagsisimula lahat ng ingay at kababalaghan. Habang kumakain kami ng misis ko, narinig namin parang may humahagikik sa ilalim ng mesa. Nung silipin ko, wala namang tao. Hindi na kami nagtagal, makalipas lang ang 2 linggo. Naging pakay kami at lumipat ng ibang paupahan. At hanggang ngayon, tuwing dumadaan ako sa lugar na yon, napapansin ko laging sarado ang unit. Wala na atang ibang nangungupahan. Magandang gabi po sa inyo, Sir Misteryo, at sa lahat po na nakikinig. Ako po si Cynthia, 39 years old, isang mananahe mula sa Laguna. May kukwento po ako tungkol sa naranasan ko sa dati naming inuupahan.
Noong 2018, lumipat kami ng mister ko at dalawang anak sa isang paupahan sa San Pedro. Dalawang palapag yon, tigi-isang unit sa magkabilang gilid. Sa una, ayos naman, pero yung kapitbahay namin, isang matandang babae, lagi kaming tinititigan ng masama. Napansin ko na tuwing umaga, kapag naglalaba ako, nandun siya sa may bakuran. Nagbubulong habang nakatitig sa amin. Nung una, inisip ko, normal lang kasi matanda na. Pero dumating yung punto na halos araw-araw, may kakaiba na sa bahay namin. Yung anak ko, biglang nilagnat ng mataas at hindi may paliwanag ng doktor. Yung mister ko naman, lagi raw binabangungot at parang may nakadagan sa dibdib niya. Ako mismo, nakakita ng mga pakpak ng manok at peraso ng buhok na nakatali sa harap ng pintuan namin. Isang gabi, habang nakupo kami sa sala, bigla na lang nag-crack yung salamin ng bintana na parang binato, pero wala namang tao sa labas. Kinabukasan, nagpunta ako sa barangay. Ang sabi ng isa sa mga kapitbahay, kilala raw talaga yung matandang yun. Marami raw dating nagkasakit at nagkaproblema kapag katabi niya sa paupahan. Manggagamot daw siya noon, pero naging masama na ang ginagawa. Di na kami nagtagal, lumipat kami agad, at doon biglang gumaling yung anak ko na parang walang nangyari. Hanggang ngayon, naiisip ko, kung hindi kami umalis agad, baka may mas masama pang nangyari sa amin. Hello po, Sir Misterio. Ako po si Monica, 26 years old. Isang sales lady dito po sa Maynila. Gusto ko pong ibahagi ang naranasan ko sa dati kong inuupahan. Noong 2020, nakahanap ako ng bed space sa may Santa Cruz. 4 kami sa isang kwarto. Tigi-isa ng higaan. Una, okay naman at mura ang renta. Pero sa ikalawang linggo, nagsimula na yung mga kakaiba. Tuwing madaling araw, maririnig namin parang may naglalakad sa hallway. Mabigat yung hakbang, parang lalaki. Kapag sisilip kami, wala naman. Ang mas nakakatakot, minsan naririnig namin na parang may kumakatok sa pinto ng kwarto. 3 beses lang, tapos tatahimik na po kaagad. Isang gabi, habang natutulog ako, nagising ako kasi may humihila sa kumot ko. Akala ko isa sa mga kasama ko, pero nang tumingin ako, lahat sila mahimbing ang tulog. Nanlaki ang mata ko kasi yung kumot ko nasa sahig na at parang may nakaapak na paa sa ibabaw. Kinabukasan, nagkwento yung isang tenant na matagal na sa boarding house. Ang sabi niya, dati raw may isang lalaki ang nakatira sa unit na iyon. Lagi raw umuuwing lasing. Isang gabi, nagbaril sa loob ng kwarto. Doon mismo sa tapat ng pinto kung saan laging may kumakatok. Sir Misterio, hindi na po ako nagtagal. Ilang linggo lang, lumipat na rin ako. Pero may isang bagay akong hindi makakalimutan. Bago ako lumabas ng huling gabi sa paupahan, narinig ko ulit yung 3 katok. Pagbukas ko ng pinto, walang tao. Pero may amoy pulbura na parang bagong putok na baril. Magandang araw po, Sir Misterio, at sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Joel, 28 years old, isang delivery rider mula sa Bulacan. Gusto ko pong ibahagi ang naranasan ko sa dati kong inuupahan. Noong 2021, nagrenta ako ng maliit na kwarto sa isang compound sa Malolos. Maayos naman at mura ang renta, pero may kakaiba talaga sa kapitbahay ko. Kasi yung katabing unit namin, doon nakatira ang isang pamilya na may sariling purinarya. Sa una, normal lang, tahimik sila. Halos hindi lumalabas. Pero tuwing hating gabi, laging may dumadating na sasakyan at may binabuhat sila papasok sa bahay nila. Alam ko namang trabaho nila yon, pero nakakatakot pa rin isipin na bangkay ang dala-dala nila tuwing madaling araw. Isang gabi, bandang alauna, habang natutulog ako, may narinig akong naiyak na babae mula sa kabilang unit. Naisip ko na baka pamilya ng namatayan. Pero nang kinaumagahan, tinanong ko yung landlady kung may burol kagabi. Ang sabi niya, wala raw. Tahimik daw ang kapitbahay. Minsan naman, habang kumakain ako ng hapunan, biglang may kumatok sa pinto ko. Pagbukas ko, may babaeng nakaitim. Umiiyak at humihingi ng tubig.
Binigyan ko siya ng baso. Paglingon ko saglit para kumuha ng upuan, bigla siyang nawala. Nalaman ko kinabukasan, yung babae raw ay kamag-anak ng isang bangkay na turn over sa purinarya 2 linggo bago pa lang ako lumipat. Ang pinakamatindi, isang madaling araw, nagising ako kasi may malamig na hangin at amoy formalin sa loob ng kwarto ko. Nung silipin ko sa bintana, nakita kong may kabaong sa may garahe ng kapitbahay namin. Ang hindi ko makakalimutan, sarado ang kabaong, pero malinaw kong nakikitang gumagalaw ang takip na parang may kumakalmot mula sa loob. Ilang araw lang, nagpaalam na ako sa landlady. Hindi ko na kaya. Simula noon, sinasabi ko na sa sarili ko, kahit gaano kamura, hindi na ako titira malapit sa purinarya. Magandang gabi po, Sir Misterio. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rodel. 36 years old. Isang mekaniko mula sa Tondo, Manila. Gusto ko pong ibahagi ang karanasan ko sa isang inuupahan namin dati na parang minamalas lahat ng tumitira. Noong 2019, lumipat kami ng asawa ko at 2 anak sa isang apartment sa may Sampaloc. Maganda yung unit, medyo mura ang renta at malapit sa trabaho ko. Pero halos unang linggo pa lang, sunod-sunod na kamalasan na agad ang nangyari. Una, nawala ng trabaho ang asawa ko. Bigla na lang siyang natanggal kahit matagal na siyang empleyado. Pagkatapos nun, nagkasakit ng malala ang bunso naming anak at hindi malaman ng doktor kung ano ang dahilan. Ako naman, ilang beses na aksidente sa trabaho. Nadudulas, nasisira ang gamit at natatamaan ng bakal. Isang gabi, kinausap ako ng kapitbahay. Ang sabi niya, "Alam mo sir, lahat ng nakatira dyan sa unit niyo, lagi minamalas. Yung nauna sa inyo, nalugi raw sa negosyo. Yung sumunod, naghiwalay ang mag-asawa. Yung bago kayo, namatayan ng anak. Hindi talaga tumatagal lang kahit sinong umuupa dyan. Noong una, akala ko chismis lang. Pero isang gabi, habang natutulog kami, nagising ako kasi parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Hindi ako makagalaw, hindi makasigaw. Sa sulok ng kwarto, may nakita akong anino na nakatayo. Matangkad at nakatitig lang sa amin. Nang magdasal ako sa isip, bigla itong naglaho. Doon na ako naniwala na may kakaiba sa unit ngayon. Ilang linggo lang, nagdesisyon kaming lumipat. At doon, biglang gumaan ang lahat. Nagkatrabaho ulit ang asawa ko, gumaling ang anak ko, at naging maayos na ulit ang takbo ng buhay namin. Kaya masasabi ko, hindi lahat ng mura at magandang paupahan ay swerte. Minsan, may dala itong malas na hindi mo agad nakikita. Magandang araw po, Sir Misterio, at sa lahat ng mga nakikinig. Hindi ko lang po alam kung marami ang hindi maniniwala, pero depende na po sa kanila yon. Sana po maibahagi ninyo itong karanasan ko. Ako si Nestor, 41 years old, isang tricycle driver mula sa Quezon City. Gusto ko pong ikwento ang kakaibang naranasan namin ng asawa ko sa paupahan na tinirhan namin dati. Noong 2020, lumipat kami sa isang maliit na apartment sa Minavaliches. Murang-mura ang renta kaya kinuha agad namin. Pero simula pa lang, hindi na kami nagkasundo ng misis ko. Madalas kaming mag-away kahit sa maliit na bagay. Parang laging mainit ang ulo sa akin ng asawa ko na hindi naman dating ugali ng asawa ko. Isang gabi habang nag-aaway kami, biglang lumamig ng sobrang paligid. Pagkatapos nun, hindi na ako nakatulog ng maayos. Madalas akong magising kasi naririnig ko na parang may boses na lalaki sa tabi ng kama. Mahina lang, pero malinaw na may kausap at kinakausap niya ang asawa ko. Minsan, nagising ako ng 10 oras at nakita ko yung misis ko na nakaupo sa gilid ng kama. Nakapikit pero parang may kinakausap. Para bang may taong nakaupo rin sa harap niya. Pero ang tanging nakikita ko lang ay bakanting espasyo. Isang araw, nakachismisan ko yung kapitbahay. Ang sabi niya, "Diyan sa unit na yan, sir, may lalaki dati na tumira na sobrang seloso. Lagi niyang pinag-iinitan yung asawa niya hanggang sa magkasakitan sila. Diyan mismo sa kwarto na tagpo ang patay ng lalaki matapos niyang saktan ng misis niya.
Hindi na rin alam kung saan na napunta yung babae. Simula nun, mas lalo kong napansin na tuwing gabi, laging parang may humahaplos sa buhok ng asawa ko habang natutulog siya. At madalas, nagigising ako kasi nakikita ko siyang parang may ngiti sa labi. Pero hindi dahil sa akin. Hindi ko na kinaya. Kinausap ko na ang misis ko para lumipat kami. Doon lang nawala yung bangungot at pag-aaway namin. Hanggang ngayon, iniisip ko, baka may naiwan talaga sa unit na yon. Isang elementong may gusto sa asawa ko at ginagamit ang away namin para makalapit siya. Magandang araw po, Sir Misterio, at sa lahat ng mga nakikinig. Medyo maselan po itong ikakwento ko, kaya mas maigi po na palitan niyo na lang po ang pangalan ko at ang pangalan ng asawa ko. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ray, 33 years old, isang construction worker dito sa Cavite. Ang asawa ko naman ay itago na lang sa pangalang Lisa. Noong 2021, lumipat kami sa isang paupahan sa Bacoor. Mura lang ang renta, maayos ang lugar, kaya akala namin swerte. Pero makalipas lang ang ilang linggo, napansin ko na parang laging pagod si Lisa. Sumasakit daw ang katawan niya araw-araw kahit wala namang mabigat na ginagawa. Isang gabi, nagising ako kasi parang may tao na humahaplos sa kanya habang natutulog. Una, inisip ko na baka nananaginip lang kasi umiiyak siya habang nakapikit. Pero bigla siyang umungon na parang nahihirapan. Pilit kong ginising pero para siyang nakadikit sa kama. Sobrang bigat ng katawan niya na parang may nakadagan. Nang dasalan ko siya at hawakan ng noo, bigla siyang napaungon ng malakas at doon lang siya nagising. Kinabukasan, umiiyak siyang nagkwento sa akin. Ilang gabi na raw siyang nananaginip na may lalaking dumadagan sa kanya. Hindi niya makita ang muka pero ramdam niya ang bigat, ang hininga at yung pakiramdam na parang may gumagawa sa kanya ng hindi maganda. Ang mas masakit, gising daw siya minsan habang nangyayari yon, pero hindi siya makagalaw at di rin makasigaw. Hindi na ako mapakali. Dinala ko si Lisa sa isang kilalang albularyo sa Imus. Pagdating doon, pinahawak siya ng krus at pinainom ng tubig na may dasal. Pagkatapos, tahimik lang ang albularyo at tinitigan si Lisa na parang may nakikita sa kanya. Ang sabi ng albularyo, may nakadikit sa asawa mo. Hindi ito basta multo. Isa itong maligno. Isang nilalang na nambibiktima ng babae. Kapag madalas nag-aaway ang mag-asawa o mahina ang loob ng babae, mas madali silang pasukin at gawin niyang laruan. Nanindig ang balahibo ko sa narinig ko. Kaya gumawa siya ng orasyon. Binigyan si Lisa ng pulang panyo na may dasal at pinayuhang kaming huwag nang bumalik sa paupahan dahil iyon daw ang lugar kung saan nakakapit ang maligno. Hindi na kami nagdalawang isip. Umalis kami agad at lumipat sa ibang tirahan. Doon nawala ang mga bangungot ni Lisa at bumalik sa normal ang tulog niya. Hanggang ngayon, hindi ko malimutan ang sinabi ng albularyo na may mga nilalang talagang nabubuhay para pagsamantalahan ng kahinaan ng tao. At sa tingin ko, muntik ng tuluyang mapahamak ang asawa ko kung hindi kami agad umalis. Magandang gabi po, Sir Misterio. At sa lahat po na nakikinig, itago niyo na lang po ako sa pangalang Lisa, 34 years old, isang guro dito sa Caloocan. Gusto ko pong ibahagi ang nakakatindig balahibong karanasan ko sa isang paupahan na tinitirhan ko noon. Noong 2019, lumipat ako sa isang maliit na apartment. Maganda siya at mura ang renta kaya hindi na ako nagdalawang isip kahit medyo luma na yung building. Sabi ng landlady, dati raw isang pamilyang nakatira doon pero bigla raw umalis nang hindi nagpapaalam. Hindi ko na pinansin dahil kailangan ko lang naman talaga ng matutuluyan malapit sa school. Unang linggo pa lang, may mga kakaiba na ako napapansin. Gabi-gabi, mga bandang 2:00, lagi may kalabog mula sa itaas ng kisame. Ang problema, ako lang ang nakatira sa unit at walang second floor yung inuupahan. Iniisip ko baka pusa lang, pero masyado itong mabigat para sa pusa. Isang madaling araw, habang nagkakape ako, napansin kong nakabukas ang pintuan ng maliit na bodega sa gilid ng kusina.
Hindi ko naman yung binubuksan dahil puno ng lumang gamit at amoy lumot. Nang silipin ko, may nakita akong kahoy na upuan, nakatumba, at parang may mga bakas ng paa sa sahig. Basang-basa po ito na parang bagong yapak. Pinilit kong huwag isipin, pero isang gabi, habang nag-aayos ako ng lesson plan, narinig kong may boses ng batang tumatawag. Mula iyon sa loob ng bodega. Nalamig ako kasi alam kong wala akong kasama. Nang tignan ko ulit ang pinto, bahagya itong gumagalaw na para bang may kumakaway sa loob. Doon na ako kinabahan. Kinausap ko yung landlady kinabukasan. Doon niya ay kinuwento na yung huling nakatira sa unit ay isang mag-ina. Yung bata raw, 5 taong gulang. Nalunod sa timba ng tubig habang naglalaro. Pagkatapos noon, umalis bigla yung ina at hindi na bumalik. Doon ko naintindihan kung bakit gabi-gabi akong tinatawag. Hindi ko na hinintay pang lumala. Umalis ako agad at lumipat ng ibang paupahan. Hanggang ngayon, tuwing dumadaan ako sa kalye na yon, hindi ko maiwasang mapatingin sa bintana ng dati kong unit. At minsan, may nakikita pa rin akong anino ng batang nakadungaw. Salamat po at sana magsilbing babala ito sa mga nagbabalak magrenta. Nangyari ito noong 2022 sa inuupahan kong maliit na kwarto malapit sa campus. Ako nga po pala si Arman, 22 years old, isang working student dito sa Iloilo. Sa umpisa, wala namang kakaiba. Tahimik ang lugar at mura ang renta. Pero may isang bagay na lagi kong napapansin. Na tuwing uuwi ako ng gabi, laging mabango ang paligid ng bintana ko. Amoy sampagita at damo, kahit wala namang halaman o puno sa paligid. Nung una, hindi ko pinapansin. Pero isang gabi, habang nag-aaral ako, mga bandang 11:00 na po ata yun, Sir Misterio. May kumatok sa bintana ko. Pagtingin ko, may isang lalaking nakatayo sa labas. Maputi ang balat, matangkad, at sobrang gwapo po niya. Parang artista. Nakaputing polo at nakangiti. Hindi ko po mabuksan ang bintana kasi parang natulala ako sa titig niya. Ngunit sa isang iglap, bigla siyang nawala. Kinabukasan, kinuwento ko sa landlady. Bigla siyang natahimik at sinabing, "Ay, ikaw na rin pala nakakita." Sabi kasi ng iba, may engkanto raw na naninirahan sa dating puno ng Nara sa mismo kinatatayuan ng apartment na ito. Kaya kapag gabi, nagpapakita siya lalo na sa mga bagong lipat. Simula noon, halos gabi-gabi, naaamoy ko ulit yung pabango ng sampagita. At minsan, nararamdaman ko may nakatingin habang natutulog ako. Hindi ko naman na siyang nakitang muli, pero tuwing madaling araw, laging basa ang sahig malapit sa bintana. Parang may tumapak na paa mula sa damuhan kahit semento naman ang paligid. Lumipat na po ako makalipas ang 2 buwan, pero hanggang ngayon, kapag naaamoy ko ang sampagita kahit saan, kinikilabutan pa rin ako at naalala ko yung matangkad na lalaking nakangiti sa labas ng paupahan.